Hi guys! Today, i-wear test natin itong matagal ng BB cream sa market and sobrang sikat na sikat siya before. Hindi ko na siya masyadong naririnig ngayon, but isa to sa BB cream na nagustuhan ko dati and sobrang gandang-ganda ako dito. So basahin ko yung description niya dito sa may mismong bottle niya. Nisha M Perfect Cover BB Cream offers a novel skincare concept with BB cream which lightens skin tone by healing visible wrinkles and blemishes with excellent skin cover ability, prevents skin aging through effective whitening and anti-wrinkle properties. So, I guess pag lagi mo siyang ginagamit, parang meron siyang skincare properties, sabihin na natin. So, makeup siya, but the more na ginagamit mo siya, mas gaganda yung skin mo. Dami na kasing mga lumabas na mga BB cream sa market. Ang tagal na nito ang tagal na nitong lumabas. And marami dun sa mga bagong labas ng mga BB cream, nagustuhan ko din yon. But, I don't know, meron siyang place sa heart ko. Kaya bumili ako ulit and gusto ko siyang i-test para sa akin and para sa inyo para makita natin kung natalo na ba talaga siya nung mga bagong lumabas ng mga BB cream nowadays. So, 3 shades lang yung meron ako today and I think I'm in this shade number 23. Na-review ko na to before, ililink ko dito. Hindi ko na panonoorin yon para ibang experience naman yung ma-share ko sa inyo today. And I think meron ng mas marami pang shades today. I think parang may 6 nga. Correct nyo ako guys kung more than that pa, no? Kasi nakikita ko dito, may number 13, may number 21, and then yung 23, tapos 25, 27, that time, parang 27 lang yata yung darkest na meron. And then, may nakikita akong number 31 pa. So, parang mas orangey na siya. Nung parang unang labas nito, nung kasikatan nito, ayun nga, parang 3 shades lang yung natatandaan kong meron. And parang alanganin pa nga yung shade sa akin until lumabas yung, kung hindi ako nagkakamali, 23 or 21. Parang ganon. So, medyo matagal-tagal na siya sa market yata. Nung nireview ko yon for the first time, nag-antay pa ako kasi nag-aalangan ako dahil parang sobrang puti niya sa akin yung mga shades na available. And naalala ko sa Singapore ko pa unang nakita itong brand na to and sa Singapore ko to na swatch. I think sa Singapore ko rin nabili. Hindi ko na maalala pero ngayon kasi available na to sa Shopee and sa Lazada. So isa-swatch ko tong 3 shades para makita ninyo. So I hope nakikita nyo guys, no? This is 23. Parang mali ako. Parang hindi ako 23. Hindi ko na talaga matandaan kung 23 ba yung ginamit ko last time, yung review ko before. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko na panonoorin ulit. But this is 23 on my skin. Very parang almost grayish. Neutral siya. Sobrang neutral. Hindi siya yellow, hindi siya pink. And then, eto yung 25. Nag-orange siya sa akin. And then, eto naman yung 27. Tingnan natin kung medyo mag-oxidize pa siya ng konti. Pero it's weird. Parang 27 yung shade ko. Ang weird kasi yung 23, parang mas darker siya sa skin ko than the 27. I think 27 ako. And siguro haluan ko na lang ng konti nitong 23. Hindi ako nag-mix doon sa unang review ko nitong brand na to. Bago ko ilagay itong BB cream, maglalagay muna ako nitong Becca Under Eye Brightening Corrector na light to medium yung shade. Medyo may pagka parang pinkish siya. Magko-color correct muna tayo guys. Ito na yung dalawang shades. This is 23 and 27. So paghahaluin ko silang dalawa, medyo parang watery si 23. Hopefully maging shade ko na siya. Medyo sobrang parang gray kasi ni ni 23. And then I'll be using itong Pro Mini Flawless Airbrush ni Sephora. O diba? Shade ko na siya kasi nagbe-blend na siya sa neck ko. Kung alanganin kayo sa mga shades nila, lalo pagka 23 pataas na yung shade ninyo and nag-aalangan kayo, maganda bumili kayo ng 23 para pang mix, pang blend. Kasi nasa gitna yung yung shade niya. Hindi siya yellow, hindi siya pink, hindi siya orange, parang almost gray nga yung kulay niya I don't know, try ninyo kahit sa mga lighter na shades kung nag-aalangan kayo sa shade niya. Medyo mahal lang kasi bibili ka pa ng extra, parang dalawa yung kailangan mo. Minsan ganyan ako nasa gitna ako ng dalawang foundation. And pagka gustong-gusto ko yung foundation, ayun, bibilihin ko yung magkatabi. Pero pagka tamang tipid lang, sakto lang, pipiliin ko yung kakulay nung neck ko. Very skin-like.
Kaya hindi to nawawala sa market guys kasi ang ganda niya. And brush pa yung ginamit ko medyo mas makapal yung application niya compared pagka sa kamay. Yung kamay mo siya in-apply kasi mas mabiblend mo pa, mas maninipisan mo pa yung pagkaka-apply. Pero ang ganda guys! Ito na yung BB cream all over my face. Ayan, tignan nyo ulit yung shading niya. Parang medyo nagigrayhan pa ako sa kanya ng konti. Pero okay na to guys. Baka siguro mas okay kung hinalo ko siya sa 25. Kasi ang weird, mas ma-orange yung 25 kesa dun sa 27. Pero for now, malalaro ko na to. Okay na to. Pag ginamitan ko na to ng medyo mas ma-yellow pa na powder, habol na yung, yung kulay nito. Parang siya pag nilagay mo, madulas siya. Nag-i-streak siya. Pero pagka after ilang mga blend, ilang balik ng brush, nagsiset siya. Ang ganda nito guys. Nakalimutan ko kung gaano siya kaganda. Very skin-like. As of the moment hindi ko pa napapowderan to. Hindi niya na-cover yung mga acne marks ko. Kagaya niyan, pigmentations. Labas pa rin yung skin. Hindi ko naman masasabing thin yung coverage niya. Medyo mataas naman ng konti. Pero hindi siya medium. Pero ang ganda ng parang skin-like glow niya. Tapusin ko lang yung makeup guys. Then balikan ko kayo. So, ito na yung finish na makeup, guys. Sinet ko yung face ko using itong Intuit Cover Smooth Loose Powder. And this is in the shade 01 na Natural. And then, nag-spray ako nitong Chanel na Sublimage na mist all over my face. And yung nasa lips ko is itong Clinique na Chubby Stick. This is 08 Graped Up. Na hinaluan ko nitong K-Palette na One Day Tattoo na Lasting Lip Tint Stick. And this is in the shade number 04. Hindi na ako naglagay ng concealer on top. So, kung ano yung nilagay ko kanina dito sa may under eye ko, bago ako naglagay ng BB cream, yun na yun. So, pinowderan ko na lang, guys. Ang ganda-ganda niya pa rin. Alam niyo yun, ang dami kong foundation, ang dami kong mamahalin na foundation. May mga foundations ako na right now, sabihin na nating favorites ko na sila. Pero ngayon, na nagamit ko tong Perfect Cover na BB cream from Missha ulit, ang ganda niya. Very skin-like. Hindi niya in-exaggerate yung pores ko. Hindi rin naman niya ginawang parang sobrang buradong-burado yung pores. Very skin-like, pero sabihin na natin your skin but better and mukha kang walang nilagay sa face. Ang ganda niya guys. Kahit pa sabihin na natin, kagaya niya, nakalabas pa yung mga discolorations ko, mga acne marks ko, kailangan ko siyang sabihin na nating spot conceal. Yung mga veins ng face ko, alam niyo naman, medyo may edad na ako, I'm 40 plus, so medyo manipis na yung skin ko sa face, pero bata pa talaga ako, ganyan na maugat na talaga yung face ko Pero, ang ganda-ganda niya. Sobrang parang balat mo lang. Parang glowing na moisturizer and then nag-blush on ka lang, nag-lipstick, ganyan. And in the end, yung dalawang shade na napaghalo ko, hindi ko siya matrace. Nakuha ko yung shade na bagay sa akin. Comment nga kayo below guys kung agree kayo, kung untraceable siya, kung talagang kakulay ko siya. So, balikan ko kayo after 3 hours. Tignan natin kung paano siya sa skin. Eto na, itong Missha Perfect Cover BB Cream after 3 hours. Ang init today, guys. Nakikita ninyo, halo ng pawis and oil yung face ko. Hindi ko pa siya nabablat kasi gusto kong makita ninyo kung gaano siya ka-glowy pagka nag-oil up kayo and also pinawisan. Ang youthful tignan ng skin ko. Although, sobrang parang oily siya. Ang moisturized, tignan ng skin ko parang ang plump, if that makes sense. Ang parang gumalaw lang sa kanya is yung dito. Smile lines ko dito. Hindi pa nga isang buo parang kalahati lang. Yung dito sa kabila, halos wala. Ganun siya ka-moisturizing. Although, naglagay naman ako ng skincare sa ilalim, pero wala akong ginamit na primer, guys. As of the moment, dito sa gilid ng ilong, wala akong nakikitang nagbuo. Wala akong nakitang patchy. Ang ganda niya, guys. So, ibablat ko siya, pero hindi ko na to sinawsaw ulit sa powder, guys, para higupin niya lang yung oil. Saka ma-blend niya lang yung pawis
pawis, sabihin na natin. Ang ganda niya, guys. So, eto yung half ng face ko na na-blot ko. Eto yung hindi. Nakikita ninyo, medyo mas glowy naman talaga kasi may oil siya. Pero etong na-blot ko, walang powder yun, guys. Walang additional na powder to. Kung ano man yung meron dito sa maliit na sponge na to, tira lang to nung ginamit ko siya sa may under eye ko kanina. Pero tignan nyo, after ma-blot, after niyang higupin yung pawis tsaka yung oil, parang mas lalo pa siyang na-blend. Mas lalo pa siyang gumanda. Parang ang powdery, or parang na-powderan siya, sabihin na natin. Ang ganda niya, guys. Dito sa gilid ng ilong ko, usually, pag na-blot ko na, natanggal ko yung oil, natanggal ko yung pawis, may nakikita akong slight na parang crack dyan eh. Ngayon, wala. And ganun pa rin, parang ang moisturized tignan ng skin ko. Hindi naman siya nag-oxidize, guys, kasi makikita naman ninyo yung face ko sa neck ko. Hindi naman naghiwala yung kulay. And ang dami kong magagandang bagong foundation. And also may mga BB cream na ako na bago na nagustuhan. But magtatabi ulit ako nito for myself and sa akin. Parang ang perfect na nung ginawa kong combination. Kanina parang nagdadalawang isip ako na parang dapat 23 and 25 yung pinaghalo ko, but okay na ako sa 23 and 27. Parang ang perfect niya sa akin. Ito na yung buong face ko na na-blot nitong maliit na sponge. Again, hindi ako nagdagdag ng powder. Yung parang nakita ko dito na nag-crease ng konti, na-blend na siya. Ang ganda niya ulit, guys, after 3 hours. Kung halimbawa nasa event kayo, nasa labas kayo, and gamit nyo to after ma-blot, I don't recommend yung mga blotting paper. I used to use that, pero napapansin ko sumasama yung makeup sa kanya, mas parang nabubura. Mas safe pa nga yung tissue, i-blot nyo lang yung tissue kasi oil and pawis lang ang sasama sa kanya. Kung meron man sumamang makeup, konting powder lang. Pero kung halimbawa nasa event kayo and ganito, nag-blot kayo, sponge lang yung gamit ninyo, walang additional na product. After ninyong ma-blot, mag-powder kayo ulit on top kung gusto ninyong mas maging powdered pa siyang tignan and medyo mas tumagal pa siya ng konti. Pero sa akin at this point, since nasa bahay lang naman ako, okay na sa akin to kasi gusto ko yung naiwan na konting glow pa. Pero ang ganda niya talaga, guys. Wala akong ibang masabi. Para sa akin, maganda pa rin siya ngayong 2023 and even sa mga susunod pang taon. So dahil umabot kayo dito, i-share ko sa inyo itong 3 BB cream na meron ako. So mag-comment kayo below alin yung favorite ninyong BB cream ngayon. And sa dulo ng comment ninyo, ilagay ninyo yung Instagram account ninyo kasi sa Instagram ko i-announce yung 3 mananalo. Make sure, guys, na i-check ninyo yung Instagram ninyo kasi may mga ibang nananalo sa akin na tag ako ng tag. Hanggang ngayon, hindi pa nila nakukuha yung prize nila, okay? So ilalagay ko sa description box below nitong video na to, nabubulol na ako, kung kailan ko i-announce sa Instagram account ko yung 3 mananalo. This is for Philippine address only, but pwedeng sumali mga nasa ibang bansa. Make sure lang na meron kayong mapoprovide na Philippine address just in case na manalo kayo. Maganda tong pangregalo sa mga relatives, sa mga loved ones dito sa Philippines. And uulitin ko, paki-check yung date sa may description box below kung kailan ko i-announce sa Instagram. I-alarm ninyo sa phone ninyo kasi baka kayo yung manalo and then hindi kayo nag-check ng Instagram account ninyo. So ayan na, guys, I hope nakatulong tong video na to sa inyo. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!